po sa inyong lahat. Mula pa rin po dito sa Hong Kong. Hatid ko po ang unang pagbasa at ang pagninilay para sa araw ng Lunes, December 12, 2022. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Meron po tayong option para sa unang pagbasa. Ito ang una mula sa aklat ni Propeta Zacarias, chapter 2, verses 14 to 17. At ang isa pa po ay pwede natin gamitin ay ang Pahayag, chapter 11, verses 19, and then chapter 12, verses 1 to 6. So, ang pipiliin ko po ay ang Pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So, pinagdiriwang po ngayon ang isa sa pinakasikat na aparisyon tungkol sa Mahal na Birhen Maria, at yan ay ang Mahal na Birhen ng Guadalupe. Makikita po natin sa kwentong ito kung paano nagpakilala ang Mahal na Birhen sa isang Indianong na si San Juan Diego, na isang native na taga Mexico. At doon po sa kanyang mensahe na ipinahayag ni Maria kay Juan Diego, na sinabi sa kanya, "Ako ang iyong ina." At dito rin makikita natin yung pagtugon ni San Juan Diego sa Birhen na gagawin niya ang iniutos niya. Kaya nung pumunta siya sa obispo doon sa Saragossa na magtayo ng isang kapilya sa mismong pinangyarihan ang aparisyon, hindi naman siya agad pinaniwalaan. Ngunit nangako si Maria na siya po ay tutulungan, kaya ang kanyang imahin yung tilma ng lalaki ay siyang nagpapatunay na nagpakita ang mahal na ina sa burol ng tepayak. Kaya nakumbinsi ang obispo at doon ay nagtayo ng isang kapilya. Makikita natin sa kwento ng Mahal na Birhen ng Guadalupe yung kahalagahan ng pagsunod at pagtalima sa kalooban ng Ama. Pero dito rin po ay pinapaalala din sa atin yung pinakamensahe na pahalagahan natin ang buhay. Buhay na binigay ng Diyos, buhay na dapat natin ipagtanggol. Kaya nawa, patuloy po natin hingin ang gabay mula sa Mahal na Birhen upang atin pong may pagtanggol ang bawat buhay, lalo na ang buhay ng mga nasa sinapupunan pa lamang.
Muli po, mula pa rin dito sa Hong Kong, isang mapagpalang araw po sa Ayun.